or nakita daw sa cameras, caught on cam and maybe nasa video rin, na parang high na high ang ating mamshi. Mamshi nyo pala, hindi natin. Mamshi nyo yan, inyo yung bala kayo dyan. Ay, kaluluoy ang mga nasa Pilipinas. Totoo ba na vangag si Mamshi? Ito po yata yung nakaraang Thrilla in Manila. Medyo ang weird nga ng kilos, behavior, and mannerism ni Mamshi noong umattend sila ng anniversary ng boxing match ni Muhammad Ali at saka ni Joe Frazier. Jay bang sabi ko dati? Joe yata, Joe Frazier. Okay, 50th anniversary. Si Mamshi kasi hype na hype, ang taas ng energy. Bakit kaya ganon? So naghihinala po yung ilang netizens na parang bangag na bangag siya. Mukhang may something special siyang tinira na nakakataas ng energy. Ay kung pulvuro naman yan na literal, ay di ba nga may sugar naman ang pulvuron plus may milk pa. So sugar itself can boost your energy. And milk, with its protein, ay nakakataas din ng enerhiya, hindi ba? So, baka naman talagang nagpumapak lang ng Goldilocks pulburon. Miss ko na ang Goldilocks pulburon. Pati yung miss ko na rin yung egg pie ng Goldilocks. Favorite ko yun eh. At saka yung kanilang chocolate slice, kinemilatik. Nami-miss ko na ang Goldilocks nga ni. Ay, nag-crave ako agang-aga, painom saglit. Nung umattend kasi si Mamshi ng Thrilla in Manila sa Araneta Coliseum, talbog tayo, mga patay gutom tayo at mga hampas lupa. Ang apelyido natin hindi nakapangalan sa Coliseum. Sila Araneta Coliseum. So, kabog na kabog tayes, mga hampas lupa tayes. Pero nung nandun si Mamshi, wow, di ko makuha ang nagtitili, wow, di ko makuha ang pagtitili ni Mamshi at kulang ang energy ko. Wala akong pulvuro. Tubig lamang, walang energy ang tubig. Nagsisisigaw, nagtitili si Mamshi. Ganun si Mamshi, mga ating. So, sipa man kaayo, sabi nung nag-post. Ano ibig sabihin ng sipa man kaayo? Ang lakas ng tama, ganun ba yan? Ang lakas ng sipa, yun ba yon? Malakas ang kick, parang Red Horse ba ito? Namimiss nyo rin ba ang Red Horse? Walang kabayo. Good item daw ang kinain ni Mamshi. Good item. Talaga siya. Nga pala dun sa laban na yun sa Thrilla in Manila, nandun din yung anak ni Pacquiao, gwapong-gwapo. So sa photo, nakitang magkakatabi sa picture si Pacquiao, si Niwi, nandun din si Jenke, di ba? Tapos si Marimar Rojas, nasa tabi ni Liza Marcos. Di ba magpinsan yan sila? Si Liza Marcos at saka si Mar, parang magkamag-anak. Pareho man na silang Ilongga, muraghalin man sila pareho sa kapis, no? Mga wakwak siguro mga tao ngayon. Hindi na sila magparyente. Mga, na sila, pakaisa? Ano ba yung pinagsasabi natin? Itong si Marimar Rojas at saka si Ngiwi, meron tong mga may mga naughty moments nung sila ay nasa US, di ba? So, biro mo yun, talaga nabudol tayo. Akala natin yung pula, dilaw, magkalaban. Hindi pala talaga. Mga magkakaibigan pa. Naglulukuhan lang pala. Eme lang pala may competition yung pala. Magkakasabot ang mga yawa. So, kaya? Kasi may nakita kong video, nagtitili nga si Mamshi. Na parang, what the heck? Walang parang kulang siya sa grace. Walang breed. Hindi siya finesse, kumilos. Professional naman yan, abogada, naging teacher din. Bakit yung behavior niya in public, parang unbecoming of a first lady. Right? So, naggaganoon, parang akala mo party goer talaga. Well, aminado naman na party goer yan, di ba? Nakita rin yan sa Beverly Hills na sumasayaw ng I Will Survive. Teka muna, parang yun what's that underlying meaning? I Will Survive, mukhang nasusurvive nila yung mga mga kapestehan na kinasasangkutan nila. So,
Huwag na tayong lumayo mga kababayan. Noong inaugural ni Ngiwi, noong June 30 noong 2022 nung nanalo siya at umupo na siya bilang kapalit ni Tatay Digong. Si Ma'am Shi noon ay nakita rin na parang gigewang-gewang na parang penguin with her Filipiniana na hindi makagandahan yung design. Kung hindi pa i-edit yung photo niya, makikita talaga na malaki ang kanyang tiyanena na para siyang si ano. Kung hindi man si Chewbacca ba yun? Si Chewbacca. No, it's not Chewbacca eh. Yung sa Star Wars. Sino nga yun? Mukhang uod sa Star Wars. It's not Chewbacca. I forgot the name already. Yung uod na ano, binihag niya si Princess Leia ng Star Wars na may kadena si Princess Leia. Nalimutan ko na yung pangalan. Jabba the Hutt, right? Mukha si Ma'am Shea, yung kanyang gown noon, yung Filipiniano niya inauguration ay si Jabba the Hutt. Right, Jabba the Hutt, right? Yun, yung uod. Si Jabba. So, tas gigewang-gewang siya kung hindi pa siya alalayan, di ba? Tapos, mga kababayan, nung nasa harapan na sila at nagsisimula na yung program or I don't know, dumila si Ma'am Shea, di ba sabi, di ba gumanon siya? So, parang, ang nasa baba kasi noon kami, nasa stage sila, di ba? Nasa harapan kami. Nandun din sina Small Laude, sina Alice Eduardo, sina Miss Maharlika, sina Attorney Glenn Chong, nasa baba. So, nasa elevated na lugar sila. Kalsada yung gitna namin, no? Audience, kalsada, tapos yung mga inampalan doon sa stage, yung parang hagdan-hagdan. So, dinilaan kami ni Ma'am Shi. Gumanon siya. Parang ano, pinamumukha niya na, sorry kayo. Kami na ngayon ang nasa power. Nung araw na yun, parang ano rin siya, parang may kinain din na pulveron or kung ano man, na parang, siguro pangit lang talaga ang kanyang pag-uugali, no? Pero itong pagsigaw-sigaw ni Ma'am Shea sa Thrilla in Manila, na parang ang taas ng energy niya, na parang happy-happy siya, yun nga, naalala ko yung moment na nandidila siya. Kumbaga, biro niyo yun, yung 2016 hanggang 2022 na administrasyon ni Tatay Digong, hindi nabigyan ng pwesto ang asawa niya. Nabanggit ko yun sa yung recorded vlog ko, di ba? Hindi nabigyan ng pwesto si Marcos Jr., so wala silang source of income. Ang alam ko pa mga kababayan ay pag nauubusan sila mag-asawa, kay tambaluslos sila nang hihingi. Kasi hindi naman nagtatrabaho si Ngiwi eh. Nung tinalo siya ni Lenny Lugs as Vice President, nagpa-recount si Ngiwi, milyon-milyon ginastos nila, talo pa rin sa recount, di ba? Tapos pa rin ni BFF Lenny ang kanyang term as Vice President. Walang trabaho si Ngiwi. Ang dumidiskarte sa buhay si Ma'am Shea. So, hirap na hirap sila noon. Nag-pandemic pa. Right? 2 years ang pandemic. Kaya tuwan-tuwa pa kami noon. Agad-agad na tinapos yung mga quarantine pag upo ni Ngiwi eh. Yung pala kailangan ng pumaspas sa kung ano mang kakamkamin. Kaya siguro tinapos agad ang quarantine pag upo niya, di ba? Wala nang restriction masyado. Anyway, 2 years na yung 2 years na yung pandemic. So, hirap na hirap sila noon, kaya siguro dumila si Ma'am Shi nung inauguration ni Ngiwi, di ba? Hirap na hirap kami na 6 years, humanda kayo. Kami na ngayon ang nasa. Parang ganun yung message, no? At itong pagtaas-taas niya ng kamay at pagtili-tili niya doon sa Thrilla in Manila, yung anniversary ng boxing dyan sa Araneta Coliseum, it's as if she's sending a message na, hindi nagtagumpay yung mga nakaraan yung rally, napakulong namin si Duterte, nandito pa kami sa pwesto, apelyido ko ito, amin ito, Araneta Coliseum. Kami pa rin ang makapangyarihan, we have the army and all that. Parang ganun yung underlying meaning ng kanyang pagtili-tili. Right? Kasi si Ma'am Shi, kapag ka nasa crowded place, introvert yata yung mga yan. Or, hindi introvert, but parang anti-people ba?
Gano'n, something. Nalimutan ko, nasa dulo ng dila ko. Ano sila, yung hindi sila marunong makipagkapwa at nang mamata nga yun. Suplado raw yan, sabi mismo ng dati nilang empleyado. Suplado-suplada. So, antisocial, that's the term for Ma'am Raga, anti-people tuloy. Antisocial, correct. So, hindi yan marunong makipagkapwa. Ayaw niya ng crowded. Tsaka ganyan naman, di ba, yung may mga bisyo. Parang hindi sila komportable pag matao. Kasi nga, parang ano yan eh, parang, I don't know why. Ba't sila ganun? Kapansin ko yun sa mga friend ko eh. And then, yun nga, biglang may confidence. Tapos nag-ano pa, parang happy-happy siya, parang groovy, na, parang in groove ang mamshi nung Srila in Manila. So sabi ni iba, naku, mukhang good item ang nakuha at taas ng energy. Even si Ngiwi, walang kumpiyansa sa sarili, di ba? Kapag hindi gumagamit, nakita naman niya sa bataan na may mga pulbos din, inabutan na lang ng panyo para pahirin yung pulbos. Eh. Oh. So tayo, naghihinala na baka gumagamit sila. Ayaw magpa-drug test eh. Simpleng drug test, ayaw gawin. Mga kababayan, kung nire-require ng taong bayan na sila'y magpa-drug test, susunod sila. After all, ang kinakain nila, ang palasyo, ang services ng mga tao sa palasyo, ang ginagastos nila sa paglalakwatsa at sa pag-party-party, pera natin. So kung ano ang gusto ng taong bayan, dapat susunod yan, utusan nga yan, public servant kung tawagin, baliktad nga lang ang sitwasyon sa Pilipinas. Tayo ang nag-aaleluya sa mga politiko. Sila dapat ang sumusunod sa taong bayan, pera ng Pilipino ang ginagastos at pinawaldas sa mga yan. Oh, so, at si Ma'am Shi, may dagdag ko lang mga kababayan, kapag may media, laging ang reaction daw niya, ba't may media? Ayoko na may media. Ganun siya, di ba? One time, di ba, ano yan, parang kinorner ba or ano ang tamang term? Nagkaroon kasi ng parang Chinese New Year somewhere in BGC, and then imbitado si Ma'am Shi, pero ang usapan, walang media. Ang ginawa ng mga incheck, mga lalo Filipino-Chinese, nag-invite ng media. Kinorner, parang ganun, di ba? Tinrap siya. O, kasi bad trip sa kanya ang mga incheck. Dahil, di ba, nakikipagwarla si Iwi sa China. Tapos, business partners sila mga incheck. Tapos ngayon, parang huyo na. Tumakbo, correct. Tumakbo si Ma'am Shi na nakakita ng media. Kasi nga, siguro, baka mamaya yung gamit ng media ay mga di kalibreng camera, right? And video, yeah, what do you call it? Ano ba yan? Anong tawag sa ganyan? Video recorder and whatnot, video camera, makikita ang mga pileges, makikita ang mga wrinkles. Isa siguro yung sa dahilan, no? Or maybe matanong. One time, naglalakad lang yan, may inirapan, may bumati. Biro mo yun, may bumati sa kanya, First Lady, binati. Inirapan niya. Hindi tayo, parang message niya, hindi tayo magka-level. Para bang, siguro din, dala rin ng takot na alam nilang marami ng galit sa kanila. Okay? Na wala namang ginagawa tong mga to, mukhang nagnanakaw lang naman tong mga to, mga inutil at manluloko at lakwatsero at waldas lang naman tong mga to. So, sa isip nila, ang mga tao nakapalibot sa kanila, aware sila na bad trip lang. Kung may mga nakapalibot man sa kanila natutuwa, baka may napapala. So, ganun nga, one time, naglalakad lang yan si Liza, nakapula pa nga siya ng dress eh. May bumati sa kanya, First Lady, inirapan niya. Kung tutuusin, fan pa nga niya yung tumawag eh. First Lady, inirapan. Parang gusto niyang sungitan lahat dahil siguro aware siya na bad trip sa kanila ang lahat. Kaya para magkaroon ng confidence sa isang event na kasing laki ng ginaganap sa Araneta, ano kaya ang tinira? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.